Sa unang palapag ng Martial Arts Association, nagulat ang lahat ng mga empleyado at napalingon ng may pagtataka kay President Wu na masayang-masaya habang humihimig na naglalakad sa gitna ng lahat. Masayang iniisip ni President Wu na ang Star City ay hindi pa kailanman nagkaroon ng isang Tier 3 initial stage examine noon. Basta mag-breakthrough ang bida sa Tier 3, makakakuha sila ng napakaraming resources mula sa probinsya para sa Star City. At sa pamamagitan ng mga resources na iyon, ang Martial Arts Association ng kanilang Star City ay tiyak na magiging matagumpay. Nabigla ang mga empleyadong nakasaksi sa biglaang pagsayaw-sayaw ni President Wu na masayang-masaya. Dahil doon ay nagbulungan sila sapagkat alam nilang si President Wu ay palaging seryoso ang mukha, kaya napapatanong sila kung bakit nakangiti ito ngayon, at ang ngiti nitong iyon ay talagang kakaiba. Iniisip ng ilan na maaaring ang kanilang presidente ay umiibig. Nagtaka naman ang isa at nagtanong kung nakikipag-date ba ang tomboy na iyon, dahil sa tingin niya, ito ay tiyak na nababaliw na. Bigla silang natigilan nang may magtanong kung nakita ba nila si President Wu. Nang lumingon sila, nakita nila ang dalawang matanda na sina Principal Li Chengshan at si Coach Chen. Ipinaalam ng mga ito na pumunta sila sa opisina nito, ngunit sinabi ng katulong nito na bumaba si President Wu sa unang palapag. Itinuro ng dalawang tauhan na pumunta ang Pangulo patungo sa backyard. Nang marinig iyon ay nagmadali ang dalawang matanda upang puntahan si President Wu habang masayang sinasabi sa presidente na narito na sila. Dahil dito ay naguguluhan ang mga empleyado at para sa kanila, imposibleng si President Wu ay talagang umiibig, at sa dalawang matandang lalaki pa. Samantala, sa loob ng training room, pinipilit ng bida na makapag-breakthrough habang naglalakihan ang kanyang mga kalamnan at naglalabas ng matinding enerhiya ang kanyang buong katawan. Subalit bigla siyang napaubo ng dugo, kasabay ang marahas na pagsabog ng kanyang enerhiya sa paligid. Dahil doon ay nanghina siya sa nangyari. Habang naghahabol ng hininga, napamura siya sa kanyang isip dahil sa kanyang unang pagtatangkang mag-breakthrough ay nabigo siya. Ngunit hindi siya sumuko at muli niyang sinubukang mag-breakthrough muli. Iniisip niya na si Principal Li Chengshan, ang instructor na si Coach Chen, at si President Wu ay marami nang isinakripisyo para sa kanya, kaya hindi niya ang mga ito maaaring biguin. Pagkalipas ng kalahating oras ay sa wakas ay nakumpres niya na ang lahat ng marahas na blood chi sa kanyang katawan. Habang ibinubuhos ang kanyang buong lakas, isinisigaw niya sa kanyang sarili na ibigay na sa kanya ang pagkakataong mag-breakthrough. Hindi nagtagal, isang alon ng enerhiya ang biglang kumawala sa kanyang buong katawan na nagdulot ng pagkawasak ng kanyang kasuotan at pagtalsikan ng mga bagay sa kanyang paligid. Matapos ang pangyayaring iyon ay napabuntong hininga siya. Habang sinusuri ang kanyang katawan, napapatanong siya kung ganito ba talaga ang pakiramdam ng isang ganap na Tier 3 martial artist. Sinubukan niya rin magpakawala ng blood chi gamit ang kanyang suntok, kung saan nakagawa siya ng malaking hugis kamao ng enerhiya patungo sa direksyon na kanyang pinapatamaan. Pagkatapos, habang pinagmamasdan ang kamao niyang naglalabas ng matinding enerhiya, napagtanto niya na ang mga martial artist na mababa sa Tier 3 ay kailangang umasa sa mga martial technique upang maglunsad ng mga long-range attack. Ngunit ang isang Tier 3 martial artist ay hindi na nangangailangan ng martial technique. Maaari silang magpakawala ng blood chi sa isang simpleng kaway lamang ng kanilang kamay. Habang sinusuri ang kanyang status, napagtanto niya na ang agwat sa pagitan ng isang Tier 2 martial artist na may 999 na blood chi at ng isang Tier 3 martial artist na may 1,000 blood chi ay talaga palang ganito kalaki. Matapos niyang suriin ito, agad siyang tumayo at napagpasyahan na dapat niya itong ipaalam na magandang balita kay President Wu. Ngunit bigla siyang natigilan at napatingin sa pinto. Doon ay nakatayo si President Wu na nakangiting nagtatanong kung pinaplano ba ng bida na makita niya itong ganoon ang itsura, at kung sinusubukan ba nitong tingnan siya ng malazwa. Tuwang-tuwa naman si Principal Li Chengshan at si Coach Chen habang kinukunan siya ng larawan. Natutuwang nakataas pa ang kanilang mga daliri habang sinasabihan siya na may lakas talaga siya ng loob. Agad na tinakpan ng bida ang kanyang sarili na labis na nahihiya habang pinagkakaguluhan siya ng dalawang matanda. Samantala, si President Wu ay kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang City Lord. Ipinaalam niya rito ang balita na nag-breakthrough na ang bida sa Tier 3. Iminungkahi niya na pumunta ang City Lord kaagad sa asosasyon upang magdaos sila ng isang parent-teacher meeting para sa bida.
Nalipat ang eksena sa mansyon ng City Lord kung saan nagmamadaling tumakbo si Wang Tianfu patungo sa silid ng kanyang ama. Nang pagbukas niya ng kwarto nito, masaya niyang iniulat sa kanyang ama na nag-breakthrough na siya sa middle stage ng Tier 2. Ngunit nagulat siya nang sabihin ng kanyang ama na kailangan niya pa itong pagbutihin. Ipinangalandakan niya pa sa kanyang ama na 18 taong gulang pa lamang siya at malapit nang makalagpas sa kalagitnaan ng yugto ng Tier 2, kaya nagtataka siya kung bakit napakalamig ng reaksyon nito sa kanyang tagumpay. Masayang ipinaalam ng kanyang ama na tumawag kasi si President Wu at sinabing nakapag-breakthrough na ang bida sa Tier 3, at kailangan na niyang pumunta roon ngayon din para tignan ito. Gulat na gulat si Wang Tianfu at napasigaw sa katanungan kung anong nangyayari, at kung ang tinutukoy ba nito ay ang isang ganap na Tier 3. Hindi nagtagal at nakarating na nga ang City Lord sa Martial Arts Association kung saan tahimik silang apat na nakaupo sa harap ng bida. Ang bida naman ay may kakatuwang suot na damit habang naguguluhang nagtatanong sa apat kung ano ba talaga ang gusto ng mga itong sabihin sa kanya. Nag-abot ng isang dokumento ang City Lord at sinabing nag-compile siya ng listahan ng mga mataas na antas ng martial artist na kamakailang bumisita sa Star City. Bagamat hindi niya tiyak kung sino sa kanila ang nagta-target sa bida, ay dapat itong magbigay ng higit na pansin sa mga tao na nasa listahang ito. Sinabi niya na sa hinaharap ay hindi naman masama kung susuriin muna ang mga ito. Nang isa-isang basahin ng bida ang mga nasa listahan, sa kanyang pagbabasa ay binanggit niya ang mga naroon mula sa Imperial Capital na Lin family kung saan ang kanilang Grandmaster ay si Grandmaster Chen Budo, at ang mula naman sa Magic Capital na Wang family na si Wang Dao. Sinabi ng bida na mayroong halos 100 tao rito, ngunit wala siyang kilala kahit isa sa kanila. Sinabi ng City Lord na kailangan nitong maunawaan na hindi naman sa walang mga traitor sa mga matataas na ranggo ng lahi ng tao. Hindi ng mga ito papalampasin ng isang henyong tao na katulad niya at tiyak na makakahanap ang mga ito ng paraan para patayin siya. Seryosong sumagot ang bida na matagal na siyang handa at alam niyang hahantingin talaga siya ng iba't ibang lahi, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya maging ang mga traidor na tao sa hinaharap. Sinabihan naman siya ni President Wu na hindi niya kailangang mag-alala ng labis. Kapag nakapasok na siya sa Magic Capital Martial Arts University, gaano man kalakas ang loob ng mga kalabang iyon, hinding-hindi ang mga itong mga ngahas na galawin siya roon. Nagtaka ang bida sa kanyang narinig at nagtanong tungkol sa Magic Capital Martial Arts University, kung hindi ba ito ligtas sa Imperial Capital Martial Arts University. Ipinaliwanag ni President Wu na ang mga mag-aaral sa Imperial Capital Martial Arts University ay may malalalim na pinagmulan. Kung maghahadges karoon ng kahit anong bato, tiyak na tatama ito sa isang anak ng nangungunang 100 pamilya tulad ng Wang family, o kaya naman ay sa isang anak ng isang malakas na Tier 8 o Tier 9 na martial artist. Dahil wala siyang background sa pamilya, paano pa siya pahahalagahan ng Imperial Capital Martial Arts University? Sinang-ayunan naman iyon ng City Lord at sinabing tama si President Wu. Sinabi ng City Lord na bago ang araw na ito ay hinahayaan niya ang bida na pumili sa pagitan ng Magic Capital at Imperial Capital, ngunit sa kanyang pagbabalik tanaw ay napagtanto niyang kulang nga sa konsiderasyon ang naging desisyon niyang iyon. Ipinaliwanag ni President Wu na sa kabilang banda, ang Magic Capital Martial Arts University ay bukas para sa kahit kanino. Hindi raw nito tinitingnan ang katayuan sa lipunan kundi ang talento at lakas lamang ng isang tao. Basta't sapat ang iyong lakas, halos walang sinuman ang maaaring manggipit o hamarang sa iyo roon. Nang marinig iyon ng bida, sinabi niya na sumasang-ayon na siya at pupunta na siya sa Magic Capital Martial Arts University. Ngunit binalaan siya ng City Lord na ang Magic Capital Martial Arts University ay may napakatapang at agresibong kultura, at ang kanilang principal doon ay labis na nagpoprotekta sa kanyang sariling. Kahit gaano pa kalaking gulo ang gawin ng bida sa hinaharap, poprotektahan siya ng mga ito. Nahihiya at nagtatakang nagtanong naman ang bida sa City Lord kung paano raw nito naisip ang tungkol sa kanya sa ganoong paraan, dahil hindi naman daw siya kailanman naghahanap ng gulo. Ngunit seryosong nagsalita ang City Lord at nagtanong kung sino raw ba ang pumatay kay Ye Chi sa martial arts base. Nagtanong din si President Wu kung sino naman daw ang pumatay sa 12-dosenang mamamatay tao mula sa kulto ng demonyo. Seryoso rin na nagtanong si Principal Li Chengshan kung sino raw ang nagpunta upang hamanin ang mga training camp ng 6 na magkakaibang lungsod.
Maging si Coach Chen ay sumabat din at nagtanong kung sino raw ba ang nagpabagsak sa bawat isang mag-aaral sa buong training camp ng mag-isa. Hindi makatingin ng diretso ang bida habang kumakamot sa kanyang pisngi sa labis na pagkailang. Nagkunwari pa siyang nagtatanong kung sino nga kaya ang gumawa ng mga ganoong bagay. Ngunit may idinagdag pa ang City Lord. Sinabi niya na bilang numero 1 henyo ng Star City, kinakatawan pa rin naman ng bida ang imahe ng kanilang lungsod, ngunit ang panlasa raw nito sa damit ngayon ay medyo. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang biglang masayang nagtanong si President Wu sa City Lord kung ano raw sa tingin nito, at kung hindi ba maganda ang kanyang panlasa sa damit. Ipinaliwanag ni President Wu na ang damit na suot ng bida ay nawasak ng sarili nitong bloodshed noong panahong nag-breakthrough ito, kaya ipinahiram niya muna ang kanyang sariling damit sa bida. Dahil sa takot at gulat, nag-aalangang sumang-ayon na lamang ang City Lord at sinabing ang panlasa raw talaga ni President Wu ay kahanga-hanga at napakabagay nito sa bida. Pilit nang umiti habang pinagpapawisan ang bida at nagpasalamat na lamang sa City Lord. Makalipas ang ilang araw, sa paliparan ng Star City, sinalubong ng City Lord ang magiging mamamahala sa college entrance exam evaluation sa Star City ngayong taon. Gulat na gulat ang City Lord at hindi makapaniwala dahil kilala niya ang dumating. Ito ay walang iba kundi si Wang Lindaw, na kasama ang kanyang sariling sekretarya. Agad na nakipagkamay si Wang Lindaw sa City Lord at sinabihan ito na huwag na silang maging formal o magbanggit pa ng kung ano. Ipinaalam niya na biglang nagbigay ng mahigpit na utos ang kanyang guro na siya raw ang humawak ng mga pagsusulit sa Star City ngayong taon, at gusto pa nga ng guro niya na magpakababo siya para makipag-ugnayan ng maayos sa mga may talentong estudyante rito. Ipinaalam niya sa City Lord na dahil isa siyang tier 5 martial artist, ang aktibong pagsubok na Ting Alain at suyuan ang isang estudyante ay nakakasakit sa kanyang pride. Nalulungkot at nadidismaya pa siya dahil alam naman daw niyang ang Star City ay wala man lang kahit isang tier 2 examinee noong mga nakaraang taon, kaya nagtataka siya kung ano raw ba ang meron dito para pag-aksayahan niya ng panahong makipag-ugnayan. Buong kumpiyansa namang ngumiti ang City Lord at nagtanong kung karapat-dapat ba ang isang 18 taong gulang na henyo na isa ng ganap na tier 3 martial artist upang makipag-ugnayan sila. Gulat na gulat si Wang Lindaw sa kanyang narinig at agad siyang napasigaw sa matinding pagkabigla, na naging dahilan upang halos lahat ng mga tao sa paligid ng paliparan ay mapalingon sa kanilang direksyon. Sabik na sabik niyang tinanong ang City Lord kung nasaan ang tinutukoy nitong henyo, at agad na nag-utos na dalhin siya ng City Lord sa bida ngayon din. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.